Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang Group 4 at magpipresentahan ng aming pelikula. Enjoy! Uy, Justin! Nabasa mo ba o nag-advance reading ka dun sa topic na sa AP? Hindi pa nga eh. Ikaw? Tungkol yata yun sa unang presidente ng Indonesia? Ay, be? Tsaka narinig ko na meron daw kong emergency power. Uy, mga par! Pasok ka na dyan si sir! Pre! Pasok na, pre! Nandiyan na si sir! Tama na! Okay class, sino na ba sa inyo makapagpasa na sa magiging aralin natin ngayon? Yes, Sir. Maaari ko kong mahalagi sa mga kaunti ng nabasa mo? Yun nga po, sir. Nag-advance reading na ako pero wala pa rin po akong naiintindihan. Oo nga po, sir. Masyado pong mahaba yung aralin natin ngayon kaya wala din po akong masyadong naiintindihan. Ngayon ba kayo ba sa mga sinasabi nila Sandra? At nais niyo bang higit na maunawaan ang magiging aralin natin ngayon? Opo, Sir Lawrence. Okay. Nais kong gamitin ninyo ang inyong malawak na imahinasyon at tayo balik tanaw sa nakaraan. Simulan na natin. Mga kapatid ko, ang ating bansa ay nasa mahalagang yugto. Ang kanluran ay nagturo ng individualismo, ngunit tayo ay naiiba. Ang ating kalakasan ay nakasalalay sa diwa ng pagtutulungan sa pagkakaisa ng bawat isa. Pero Bong Carlo, paano natin magaganda ang pagkakaisa ito? Ang mga tao ay lagi nag-aaway at ang mga tao ay nahihirapan. Kaya ko'y naharap ang guided democracy. Hindi ito kaguluhan ng liberalismong kanluranin, kundi pagkakaisa kung saan lahat ng boses ay naririnig. Sinasabi na iba na ang guided democracy na ito ay para lamang tumagal ka sa kapangyarihan. Ano ang nangyari sa tunay na kalayaan ng mga tao? Kaya nga, ang kalayaan na walang pagkakaisa ay walang kwenta. Ang ating demokrasya ay kailangan ng gabay ng karunungan at hindi kaguluhan. Gusto bang bumalik sa panahon na ang mga kanluranin pa ang nanatiling naghahari sa ating kinabukasan? Paano naman ang village system? Paano naman namin ito makikinabang? Ang village system ay nagbibigay pangyarihan sa mga komunidad na magdesisyon ayon sa pagkakasunduan, tulong ng mga village elders. Naging makakatarungan at matatag ang bawat desisyon para sa kapakanan ng lahat. Bong Carlo, paano natin maititiyak na mauunawaan ng mga tao ang iyong pananaw? Sa pamamagitan ng tamang aksyon, ipapakita natin ang pagkaisa at pagtutulungan ay hindi lamang mga salita. Sama-sama tayo sa pagbabangon! Mr. President, Your Excellencies, distinguished delegates and representatives, today, in addressing this session of the United Nations General Assembly, I feel oppressed by a great sense of responsibility. I feel a humility in speaking to this august gathering of wise and experienced statesmen from east and west, from the north and from the south, from old nations and from young nations, and from nations newly reawakened from a long sleep. I have prayed to the Almighty that my tongue will find those words which are adequate to express the feelings of my heart. And I have prayed also that these words will bring an echo from the hearts of those who listen. It is my great pleasure to congratulate the President upon his appointment to his high and constructive office. It is also my great pleasure, on behalf of my nation, to offer a most heartfelt welcome to the 16 new members of the United Nations. Now, today,
I address the leaders of nations and the builders of nations. But indirectly, I speak also to those you represent, to those who have sent you here, to those who have entrusted their future to your hands, who have lived a life of struggle and sacrifice, those 92 million people who have built a state upon the ruins of an empire. They and the people of Asia and Africa, of the American continent and the European continent and the people of the Australian continent, they are watching and listening and hoping. They see in this organization of the United Nations a hope for the future and a prospect of the present. The decision to attend this session of the General Assembly was not an easy one for me to take. My own nation faces many problems, and time to solve those problems is always short. However, this is perhaps the most important assembly yet held, and all of us have a responsibility to the rest of the world as well as to our own nations. None of us can escape this responsibility, and surely none wish to. I am very sure that the leaders of the younger and the reborn nations can make a very positive contribution to the solution of the many problems facing this organization and the world at large. Indeed, I am confident that man may once again say, the new world is called to redress the balance of the old. It is clear today that all major problems of our world are interconnected. Colonialism is connected to security. Security is connected to the question of peace and disarmament. Disarmament is connected to the peaceful progress of the underdeveloped countries. Yes, all are connected and interconnected. If we succeed in finally solving one problem, then the way to the solution of all the others will be open. If we succeed in solving, for example, the problem of disarmament, then the necessary funds will be available to assist those nations which so urgently need assistance. 5 years ago, 29 nations of Asia and Africa sent their representatives to the Indonesian city of Bandung. 29 nations of Asia and Africa. Today, how many free peoples are there? I will not count them, but look around this chamber now. Si Sukarno ang unang pangulo ng Indonesia. Pinamunuan niya ang bansa mula sa kalayaan nito noong 1945 hanggang 1967. Siya ay isang kilalang figura sa kilusang kalayaan ng Indonesia at kilala sa kanyang karisma at retorika. Ang guided democracy naman ay isang sistemang pampolitika na ipinatupad ni Pangulong Sukarno ng Indonesia mula 1959 hanggang 1965. Itong aking hinangad na pamahalaang ito ang pagtatamo at pagtatatag ng maayos na kalagayang politikal. Paglilinang ng ekonomiya at pagpapahina ng kapangyarihan ng partidong opisyon sa pamahalaan. Buti pa ang mga kapwa natin Indones, sila ay nag-iingat sa kahirapan. Ngunit lang sa mga dayuhan nagdadala ng mga bilyong-bilyong dolyar. Bilang isang presidente ng Indonesia, gagamit tayo ng katawagan New Order para maipakita natin ang pagkakaiba ng pamumuno sa pamumuno ni Sukarno. Hindi maaari, humihina ang aking pamahalaan dahil sinusubukan ni Megawati gumawa ng malaking protesta. Ilang dekada, nabuang mga militar at mga sibilyan upang matalo si Sukarno. Kailangan na rin natin siya puwersahin bumitaw sa kanyang pwesto. Nanunumpa ako sa harap ng Diyos na makakaya kong gampanan ng aking tungkulin bilang pangalawang pangulo ng
Republika ng Indonesia nang may katapatan sa saligang batas ng 1945 at magsisilbi para sa bayan ng may katapatan at kabuuan ng aking puso. Si Suharto ay ang pangalawang pangulo ng Indonesia. Pinamunuan niya ang bansa mula 1967 hanggang 1998. Siya ay naging isang prominenteng pinuno ng militar at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbagsak ng guided democracy ni Sukarno. Ang New Order ay ang pangalan ng rehimen ng pampolitika sa Indonesia mula 1967 hanggang 1998. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Megawati. Sa aking paglilingkod sa Indonesia, pinagtibay ko ang aking dedikasyon sa pagsulong ng bayan at ng pagtugon sa mga hamon ng panahon. Bilang unang babae na naging Pangulo ng Indonesia, ipinakita ko ang aking tapang at determinasyon upang maging boses ng kababaihan at mamayan ng aking bansa. Ang aking mga adhikain para sa katarungan, demokrasyon at paglaban sa korupsyon ay naging pundasyon ng aking pamumuno. Patuloy ako nagsumikap para sa kapakanan ng aking mga kababayan at sa bawat hakbang na aking ginagawa. Lagi kong iniisip ang kabutihan ng sambayanan. Salamat sa inyong suporta at pagtiwala. Si Megawati Sukarno Putri ay ang unang babaeng Pangulo ng Indonesia. Siya ay nagsilbi bilang ikalimang Pangulo ng Indonesia mula 2001 hanggang 2004. Siya rin ang anak na babae ni Sukarno, unang Pangulo ng Indonesia. Si Megawati ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Indonesia. Siya ay nagkaroon ng malaking papel sa paglipat ng Indonesia mula sa diktadorya tungo sa demokrasya. Ako si Tunku Abdul Rahman, Prime Minister ng Malaysia, ay nagbibitiw sa aking posisyon bilang Prime Minister ng ating bansa upang matigil na ang mga kaguluhan at riot dito. Sa aking pagbibitiw, ang bagong leader o Prime Minister ng Malaysia ay si Tun Abdul Razak. Maraming salamat po. Malay Supremacy. Konseptong politikal na nagbibigay diin sa pangingibabaw ng mga malay o kadakilaan ng mga malay. Political Islam. Pagtataguyod ng Sharia bilang legal na sistema ng pribado at pampublikong buhay. 1963 Malaysia Agreement. Kasunduang nilagdaan ng Malaya, Sabah, Sarawak at Singapore upang magbuo ng isang Malaysia. Malay Agenda o Bumitra Policy. Patakarang naglalayong tugunan ang mga suliraning pagkakaiba sa pagitan ng mga etnikong Malay o Bumitra at mga hindi Malay na bumubuo ng mga Chinese at Indian Malay. Ako ay si Lee Kuan Yew, ang unang naging punong ministro ng Singapore na nagmula sa partidong PAP or People's Action Party. Ako ay may iba't ibang estratehiya sa pagtatagumpay. Isa na dito ang magaang buwis, kung saan mula sa 10% ay magiging 5% na lamang. Pangalawa, tax holiday. Kung pumatak sa araw nito ang holiday, ay hindi kami magpapataw ng kaukulang buwis. Pagdating naman sa edukasyon, imbes na Chinese ang gagamitin, ay Ingles na ang magiging medium sa pagtuturo. Maglalaan ng pondo ang ating pamahalaan para sa murang pabahay. Ang higit sa lahat ay pagpapahalaga sa meritocracy, kung saan pinapahalagaan natin ang kwalifikasyon, kakayahan at professionalismo ng kawaninang at pamahalaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang People's Action Party or PAP
ay tinatag noong November 21, 1954 na may pangunahing layunin na pagsusumikap para sa kalayaan ng Singapore mula sa pamamahala ng Britanya. Ang partidong pampolitika ay unang pinamunuan ni Lee Kuan Yew bilang Secretary General nito. Ang tax holiday ay isang pansamantalang pagbabawas o pag-aalis ng buwis. Ito ay kasing kahulugan ng tax abatement, tax subsidy, or tax reduction. Karaniwang gumagawa ang mga pamahalaan ng mga tax holiday bilang mga insentibo para sa pamumuhunan sa negosyo. Export-oriented economy. Ang malaking porsyento ng ekonomiya ng isang bansa ay binubuo ng pandaigdigang kalakalan. Okay, maaari na kayo maganda sa maging oral paalam, Elizabeth. Paalam, Sir Lawrence. Recitation na naman. Oo nga, parang wala akong pag-asa. Uy, huwag niyo naman sabihin yan. Hintay mamaya sa bahay namin para mag-review ah. Saan ka nag-review? Oo nga. Sana may masagot ako sa recitation. Patay ako pag wala akong nasagot. Ako nga rin eh. Nagpuyat pa naman ako para dun. Sana madali lang. Di yan, nabetin si Sir. Pero sana yung masasagot tayo. Sige nga kung nag-review kayo. Ano ang bigla ang pag-agaw sa pamahalaan ng militar? Tama! Ang galing mo talaga. Ikaw naman, Justin. Ito ay konseptong politikal na nagbibigay diin sa pangingibabaw ng mga malay o kadakilaan ng mga malay. Hindi ako nagkakamali. Ito ba ay Malay Supremacy? Tama! Makakasagot ka na nga talaga. Uy, nandiyan na si Sir, Hanggang pa kayo sa ating recitation? Opo, sir. Ngayon, patili lang ito. Simulan na natin. Ikaw na kaya. Ano ang biglaang pag-agaw sa pamahalaan ng militar? Mahusay. Kama ng Kevin. Ano ang pagdidilang kapangyarihan ng mamumunaw na pinagtutupad upang malutas ang isang president o maprotektahan ang isang regime politika? emergency power. Wow, Kevin, tama. Sandra, ito ang pagpapatupad ng mahigpit na pagsunod sa lumumunod lalo na sa pamahalaan kapaliwasan ng pagkat at ng panlipunan. Maalala, sir. Sorry po, sir. Justin, maaari mo magtulong ng Sandra? Ito po ba ay autoritarian? Mahusay. Ito muna ngayon para sa ating recitation. Paalam kay Seven. Paalam, sir. Hello! Ako po si Matt Carvin Flores, yung pogi na estudyante sa video. Group 4 po ako, so ito lang po outro ko. Bye! Siyempre, prank lang. Ako nga pala si Kevin Michael Salariao, Group 4 member sa AP. Ako nga pala si Soharto, tsaka yung estudyante dun sa video na yun. Siyempre, yun lang. Bye-bye! Hi guys! Ako po si Lawrence Gabriel Suwan at ang role ko po ay si Lee Kuan Yew at yung teacher. Maraming salamat po sa pakikinood.
Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Daphne, nagkumanap bilang si Megawati. Salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Ako nga pala si Justin Cristo Pespitun bilang sukar ko ngayon. Salamat sa panonood. Peace! Kamusta? Ako si John Sander Ruiz bilang Tunku Abdul Rahman ng Malaysia. Salamat sa pakikinig. Sinusubukan ko mo. Ay, mali! Lipat pwesto! Itong aking ginangad na pagmamala. Sasama-sama tayo sa pagbabangon. Asan yung flap? Peace ay mali.